laki ako dito, 'yan. Ito po yung, sinasabing Metro Walk, gagawin na po kasing, station ng subway 'no. Siyempre, para maging advance po ang ating transportation system, meron pong mga dadagdag 'no, na para sa commuters 'no, para lumuwag-luwag. Kasi meron na sa ano 'di ba, meron na sa EDSA, tapos meron pa sa taas mga flyover. Pero gayunpaman, traffic pa rin 'no. Eh, magdadagdag po sa ilalim naman 'no, subway naman. Meron pang MRT yan, partida may MRT pa, traffic pa rin. Eh, kasi, ano po 'no, every 10 years 'no, halos ang dami pong nadadagdag na ano, populasyon natin 'no. Parami ng parami, tapos parami ng parami yung bumibili ng mga sasakyan. Ayan, ang dami, yung iba tatlo-tatlo yung sasakyan 'no, tag-iisa sila. 'Di ba, mga nepo baby. 'Di ba, imbis na isang sasakyan na lang 'pag bumiyahe iba-iba pa yung sasakyan, eh, magkakahiwalay pa, eh. Dagdag traffic 'tong ano, eh, mga nepo baby. Kita mo si ano, Diskaya 40 yung sasakyan 'no? Ayan. So ito 'no, panoorin po natin, ito po yung Metro. Medyo naghahanghang. Oh, yan, walang copyright yan. So yan po ang patunay kung bakit po galit si Chavit Singson. Kasi alam niyo naman 'di ba, itong, pasugalan 'di ba, malaking, income 'yan para sa kanila. Well, actually ang mga pasugalan, ang kailangan lang ng mga nag-i-invest diyan, eh, ano 'yan, eh, flow of money 'no, cash flow lang 'no. Basta dire-diretso 'yan, dire-diretso yung pera na may naglalaro diyan. Yung pera mo rin nonstop. Magiging corrupt ka lang, ay, bankrupt ka lang, I mean. Magiging bankrupt ka lang once na itigil mo 'yang pasugalan na 'yan. Kasi 'pag ano, parang may pinatago lang sa'yo na pera ta's ginagastos mo ng ginagastos mo ta's walang naniningil. Gano'n po ang konsepto ng bangko saka mga kasino, eh. Parang may pinapatago lang sa'yo na pera ta's walang naniningil. Hanggang dire-diretso 'yan, hanggang, operational 'yan, walang naniningil sa'yo 'no, dire-diretso yung pasok ng pera. Ang problema na lang kapag hininto, ayun, masakit 'yan. Kaya siguro nasasaktan itong si Chavit Singson. Kasi hinto na yung pasugalan, 'di ba? Gano'n din sa bangko po 'no, once na nag-withdraw lahat ng mga ano, lahat ng mga, nagpatago ng pera diyan sa bangko na 'yan, ang tawag do'n bank run. 'Pag ginawa 'yun, bankrupt lahat 'yan. Gano'n po ang diyan po nabubuhay ang mga bangko at, pasugalan sa cash flow. Cash flow lang po 'yun, cash flow. Kasi hindi naman lahat nananalo, hindi naman lahat natatalo, 'di ba? Oh, so kumbaga may papasok na pera, lalabas na pera, gano'n. Bumabalik-balik lang. Gano'n din sa bangko, may papasok, may lalabas, magpapasahod sila, yung pinapasahod nila dun sa mga tao nila galing dun sa mga deposit, 'di ba? Kunwari lang nandiyan lang sa app mo nakasulat diyan, o 1 million pa rin pera mo, pero actually ginagamit po nila 'yun, 'di ba? Once na wini-draw mo 'yun, yung iba paunahan kayo kung sino unang maka-withdraw, 'yun, bankrupt ka. Kaya ito pong pagtitigil ng mga kasino 'yan, ano po 'yan, masakit po 'yan. Oh, eh, alam ko malakas 'to, eh. Ang daming nagpo-poker diyan, eh, 'di ba? Ang daming marketing niyan. Daig pa niyan yung Resorts World, eh, kasi nasa gitna kasi 'di ba, yung mga nagtatrabaho sa Ortigas, 'yan madaling puntahan. Oh, kaya malamang 'yan po ang isa sa mga kinakagalit ni, ah
ni Chavit Singson. Ayan, basahin po natin. So, ang dahilan bakit galit na galit si Chavit kay PBBM, magagawa na ang Ortigas Station ng subway, pinipigilan lang ito ni Chavit dahil inaangkin niya ang Metro Walk na hindi naman legally sa kanya. Yun. Ayan. So, alam niyo na, yan po ang isa sa kinakagalit ni Chavit. Meron pang isang video ito yung winawarak ko. Sorry, Chavit. Pag hindi na pagbibigyan, no, eh willing willing silang willing sila na dalhin sa yurak ang buong Pilipinas, no, kapag hindi sila napagbibigyan, 'di ba? Isipin mo, gusto mong pabagsakin ng gobyerno dahil lang sa mga simpleng bagay na hindi ka napagbibigyan? Pare-pareha sila, 'di ba? Sila yung mga dating PCO. Yung Maharlika vlogger, 'di ba? Ayun, no, hindi sila pinagbigyan. Willing nilang pabagsakin ng gobyerno lahat, gagawa sila ng mga fake news, 'di ba? Mga pekeng video, bangag, no? Para lang masira ang ating presidente. Oops, yung chikiting ko. Ay! Alright, so next na po tayo ha. Okay, next video, ito naman po ay tungkol sa mamaya na yung nasa thumbnail natin yung sila Ito, isa pa. Dami kasing balita ngayon eh, di ba? Daming balita ngayon. Ito, yung sa impeachment ni President Bongbong Marcos, 'di ba, meron daw mga nagtatangka na magsasampa ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema po dito, 'di ba, mas pinahirapan na yung impeachment process, no? Kailangan na papasagutin mo yung nasasaktal, 'di ba? Bibigyan mo ng pagkakataon sumagot. Ngayon, tinanong po ito si Ronaldo Puno, no? Ayan. Ito. Si Deputy Speaker, tinanong siya kung anong sa tingin niya itong impeachment na niluluto para kay President Bongbong Marcos. Ayan. Any impeachment move against President Ferdinand Marcos